Welcome back mga kakaku. Nandito tayo para ano ba ang tawag dito? Mag-interview ng mga batang Banding. bagong Salita sa business. negosyante. Ayan. mga bata. Actually, sobrang bata. Meron tayo ditong, magpakilala ka? Boss? Siya Lucas B.S. Labon. Boa! Bomboa! Ano lang. Okay, ano lang. Gusto mong itawag sa'yo ng mga tao. Ayan. Lucas, 12 years old. Yan, 12 years old ikaw. Naman nga guys, Cyril, 19 years old. 19. Okay. So, ito yung camera natin ha. Tapos may isa tayong camera doon. Okay? Tapos ito yung live. Para alam nyo. So guys, ginawa ko to. Itong podcast na to kahit alam nyo naman, busy tayo. Ginawa ko to para patulungan sila. Siyempre, unang-unang wino-workout ko sa kanila is yung mawala yung hiya. Siyempre, yung confidence. Kung ano man yung ano doon. So, isa yan sa alam ko kasing magiging hadlang pag nag-start kang mag-business is yung hiya. Then, pag nahiya kayo ng nahiya, hanggang sa wala nang resulta, tatama rin na kayo. Okay? So, kaya ginawa namin to. Ano yan? Nasayang lang yung opportunity. Yun, nasayang lang daw yung opportunity na sana ginawa mo na lang. Okay? So, nagpasya kami. So, gusto ko ikwento muna, syempre, yung pinagmulan nitong Pomade kung bakit kasama ako na nandito. Kasi silang dalawa nakitaan ko ng potential or gusto talaga nilang magnegosyo. Yan. Unang-una, bakit gusto nyo mag-business? Sige, tanungin ko kayo tig-isa. Kasi nung Lakas mo konti, Sai. mga like... Dikit mo konti. Dikit ko pa. Oh, yan. Kasi nung mga araw na, yun, nandun lang kami sa bahay nila mama. Pag mag-sleepover or overnight, mga ilang araw. Madalas, paggabi, kasi kami dalawa na Lapit lang. mo pa, Sai. Tapos lakas mo konti. Pag kami dalawa na lang sa gabi, gising, dun sa kwarto namin. Madalas, di na kami nantitrip. May nanonood kami YouTube, mga ganyan, sound trip lang. Pero, madalas, ang naiisip talaga namin pag-usapan is, bukod sa pumaldo sa buhay in the future, parang naiisip talaga namin na parang, look, tingin mo kaya na natin mag-start ng business. Kahit small hustle lang, kahit side hustle lang talaga. Okay. So, ikaw, anong naging ano mo doon? Reaction mo nung nag-usap kayo about sa business dahil sa mura mong edad? Anong naisip mo agad nung nagkakausap na kayo ng Kuya Cyril mo? Excited kasi nakikita ko kasi sa yung mga Okay. business kaya parang gusto ko yun. itagayahin. Okay. Yun talaga. So, sa pagkakaalam, sa mga di nakakaalam guys, si Lucas ay aking anak, si Cyril ay aking pamangkin. Okay, so ano ba yung business na sinimulan nyo, naisip nyong simulan? Ano ba to? Ito yung Simulan? Pomade Ito. Yung... Ano ba? Kala ko nun sa pinag-usapan namin sa kwarto nila mama. Okay. So, naliligaw. So, ano ba tong business nyo na tinayo nyo ngayon? Pomade. Okay, Pomade. So, ito yun guys. So, water-based siya. So, bigyan nyo ng info naman, yung mga manonood. Ano bang klaseng pomade yan? So ano pala to guys, water-based and meron kaming dalawang scent dito which is Yung God of Love, tsaka pati yung Viril. Viril. So Okay. yung mga scent na yon galing din pala sa Maywaga Perfume. Okay? So guys, isa ako sa nag-construct nung product na to. Pero sila yung nakaisip kung ano ba yung ilalabas nilang product. Then dahil sa medyo may alam na tayo kung paano magtimpla ng perfume at gumawa ng pomade. So nag-create tayo ng pomade na water-based. So tama. And naisip namin yung scent para match sa Maywaga Perfume. Yun na lang din ginawa naming scent. Yung bestseller sa Maywaga Perfume, yun yung ginawa namin. Okay? So, ilang ano pa lang, medyo na-excite na ako na ipagpatuloy itong podcast natin. Ako rin eh. para akong nagtuturo sa dalawang bata, pero yun. Actually, medyo mahirap siya kasi syempre medyo mura pa yung edad nila, medyo lumalabas minsan yung pagkabata. Pero okay lang sa akin minsan yon kasi balanse. Yun yung tinatawag na balanse. Hindi natin pwedeng puwersahin yung bata. Kung binibigay lang natin, sinusuportahan lang natin kung ano yung gusto nila. Okay. So, ano ba yung kinaganda ng pomade nyo compare sa iba?
So yun, basically, kung paano din siya napaganda compared sa mga iba naming na-try na pomade. Especially ako kasi yung buhok ko lagi, like, ayokong maiksi yung buhok ko eh. Gusto ko mahaba tapos lagi kong sinastyle Okay. dati pa yan. Kasi nung mga bandang LM, laking kalbo ko eh. Ah, Laking sige. kalbo ko nung LM. So nung pwede na ako magpahaba ng buhok, sabi ko, kailangan ko siyang laging, yung may volume, may volume ba? Pero at the same time, Textured. nakakahassle yung parang maliligo ka pa na ilang beses, kailangan gantong shampoo, gantong conditioner. So, yung kinaganda niyan is water-based siya. So, simpleng pagligo lang, matatanggal din siya. Oh, tsaka hindi nakakalbo, tsaka hindi nakakabalakubak. Yun. Tsaka yung experience ko kasi sa mga ibang pomade, pag kunyari nag-basketball ako tapos parang galing ka ako sa alis, so meron ng pomade nun. Parang pag nagpapawisan ako tapos natutulog ako, bukas meron na agad akong parang mga pimples. Yung mga Okay. ganun Yung dahil sa nakakamantika, chemical. di ba? No, look, Oh. nakakamantika. So grease, yung parang grease dito, no? Lalo sa bansa natin, mainit. So Yun. pag pawis mo, parang ang oily agad nung face mo. Yes, Tama. exactly. So maganda ng pomade nyo pala. Kala mo di ako nagawa. Siyempre. De, pero sila yung pinag-decide ko guys mula sa label, mula sa packaging, mula sa name. Actually sa name, yan mga gusto natin pag-usapan yan, kung ano ba yung mga nangyari dyan. Tapos, ano ba, yung scent, kayo din yung pinag-decide ko dyan. Tapos, ano pa ba? Ano ba bang, ano nyo dyan? So yung pag-construct natin, di ba, nung habang ginagawa natin siya, bilib na bilib ako sa kanilang dalawa kasi sobrang, alam mo yun, focus din sila kung ano yung ipapangalan, kung ano yung ililabel. Tapos, ano pa ba? Yung scent. Tapos kung kung oil-based, water-based. Yes. Di ba? So, nung habang ginagawa natin siya, ano yung na-feel nyo? Ano yung parang struggle agad na parang na-struggle agad kayo sa pakiramdam nyo? So, ikaw muna, Luke. Struggle? Oh, struggle. Kung ano yung parang iniisip mo, parang ang hirap nito. Anong part dun nung habang binubuo natin yung product? Yung R&D. Ay, yung R&D. Oh, parang in texture niya Ay, mismo. texture iba nung pagkakaro, nung in-orderan natin. Parang actually personally nung una ko na siya na-try, okay naman. Akala ko okay. Then nung tinaray ko after a few days, parang andun pa rin yung mantika na nahanap ko sa typical na pomade eh. Ganun. So, yung nabuo na namin yung mga product, so yung R&D nga, parang nakailang try kami. Yes. Nakailang beses kaming subok. Then, eto, si Lucas nun, magmamadali na siya. Okay na to. Hindi, i-try pa natin. Okay din, okay. Okay, try pa natin. So, then sa pricing, nagkasundo tayo, di ba? Yes, doon, lalo na doon. So, ang nagustuhan ko dito sa dalawa is yung, alam niyo yung presyo. Sabi ko nga, marami nang siguro nagtataka na siguro akala nila, kasama ako dun dyan sa business. Which is kasama ako dyan nung bumuo. Pero sabi ko nga, kung kasama ako dyan, hindi ganyang presyo niyan. Kasi magkano lang yan? 280. So, 280 siya. Sobrang mura, guys, para sa ganyang quality pomade. Pero kung kapartner pa ako dyan, baka palo ng 380 yan. Kasi mataas ako pumatong talaga kasi lalo na't alam kong quality. Pero dahil sa bata lang sila, alam kong hindi pa naman sa kanila mahalaga yung pera talaga. At ang gusto ko is madagdagan yung experience, knowledge nila sa business. Okay? So, yun. Ano pang struggle look or ano ba yung mga nahirapan ka sa label? Yan, sa label Ayun tayo. talaga. Parang ilang gabi tayo. Sa label, ano yung struggle yung dalawa pagdating sa label? Label yung pagganap ng Kasi hindi mo lang naman siya basta-basta ililabel ng kahit ano yun, di ba? Lu? kailangan na fit talaga siya sa produkto. Ano ba yung una yung mga naisip na pangalan? Yung Ayan. una, Ayan. tikas. Tikas. Kasi yung parang terminology at tikas, parang sa slang ng mga Pinoy ngayon, yung parang tikas, parang Swag. swag, ganun. Oo. Pero dinagdagan namin ng spelling na parang C-U-double-Z ba? Oo. Double Z tikas. Kumbaga kasi magpinsang kami. Oh. So, cousin, yung naisip naming vibe. Mm. Then, medyo hindi siya umayon pa rin. Nag-try kami ng iba. So, nung nag-try ako nun, parang, sige, more on definition tayo ngayon. More on definition, yung sa side ko, more on definition yung binabato ko kay Lucas na idea. Medyo, may kulang pa rin. So sinabi ko, sige,
hintayin ko si Luke muna para at least pagkatapos makapagbato sa akin si Luke ng idea. Doon ako makapag-isipan ng mas broader, kumbaga. Oh, tsaka yung pangalawa namin naisip, no limit. Limit. Oo. Kasi yun din pa kasi yung definition Kasi talaga parang ng yung pomade namin, kahit anong gawin mong style dyan, bagay. pwede pa rin siya gamitin. Kaya Hindi naging ka no nagagamit limit. ng ibang pomade sa So hairstyle tingin nyo isa yun sa pinakamahirap na pinagdaanan nyo nung binubuo yung product. one off, yes, Oo. one off. Yung Pagbuo. pag-isip ng pangalan. Mm. Oo. Then, bumagsak lang sa Si Tande. bumagsak guys sa street handed kasi ganito yan. Habang nag-iisip sila, sobrang tagal na din. Naisip ko, sabi ko, bakit hindi na lang i-cater to ng street handed? Then yung pomade na product is kanila lang. Kanila pa rin, pwede naman siya. Kumbaga, yung product ng pomade, kanilang accounts, pero ang brand is street handed para madali namin siyang maimamarket. Habang minamarket ko yung damit ng mga street handed, mga pangmalakas ng damit ng pamorma ng street handed, nadadama yung pomade. Siyempre, mahagip yan dyan eh. Yes, may name Then- na kasi yung street handed mismo. Then, habang minamarket nyo yung pomade, matadamay din yung street handed. Yes. So, para sa akin, para hindi kami mahirapan, hindi na mag-double-double yung brand, i-cater na lang ng street handed. So, dun lang din kami bumagsak na, hindi, sige, street handed na lang yan. Para if ever din na mabisi sila sa school, speaking of school, hindi na nila kayang i-handle. So, pwedeng ako na lang ulit yung, May backup. kumbaga ako na lang mag-handle yan. Kasi street handed din naman yan eh. Kumbaga hindi na madodoble ulit yung brand namin ng market ko. Kaya hindi niya naisip ko. Kasi alam ko din naman na ang business, lalo na sa kanila, hindi pa ito yung final business nyo. Kumbaga ito pa lang yung start pa lang yan. Ano pa lang, Beginning experiment pa lang. Gusto ko muna maranasan nyo yung mga failure, rejection, yung hirap. Para kahit pagtandaan nyo kung gusto nyo ba magtayo ulit ng bagong business, ibig sabihin nagustuhan nyo yung proseso. Nagustuhan nyo yung hirap. Diba? Yan, kayo, hindi ko kayo tinutulungan magbenta. Bahala kayo. Diba? And yung puhunan, guys, yes, sa akin galing at sa ate ko, sa mother ni Sai, para at least yung puhunan, hati, walang lamangan, and yung usapan natin, na kung Yes. gusto nila akong ba-out sa picture ng pomade or di na ako mangingialam sa sistema ng pomade, kailangan mabalik nila yung puhunan. So, pag sa kanila na yung, nabalik na yung puhunan, sa kanila lang yung umiikot na pera, pati accounts, kung ano man gusto nyo gawin dyan, ilugi nyo siya, yung pomade na pera nyo, yun, labas na ako. So yun yung pinaka-history guys nung pomade, paano siya nabuo, kasi baka marami nagtataka. Baka iniisip din nung iba, pinipweras ako nilang magbenta para pag kumita sa akin. Wala ako dyan guys. Nagpahiram lang talaga ako sa kanila ng puhunan, kailangan lang nila ibalik. Siguro mga after 5th batch, pwede na nila sa akin bayaran yun, di ba? So sa ngayon, go lang muna. I-experience nyo muna yung dapat experience. So ito na. Yung mga na-experience nyo habang buo na yung product. Yes. So pre-orders, di ba? Ano yung mga na-experience nyo habang nag-aalok kayo, nagbebenta kayo? Ano yung mga na-experience nyo na hindi nyo ine-expect na pakiramdam? Ikaw, Luke. Ito guys, kaya medyo matagal sila sumagot kasi wala akong binigay sa kanilang ano tawag dito? Script or freestyle lang din yung tanong ko. Then freestyle lang din yung sagot nila. So go, walang magandang sagot. Kung Ikaw ano ba lang muna? talaga naramdaman nyo. Ikaw muna, Ako ikaw muna. muna. Siguro ako, since dati, bukod naman sa pomade, nagtry ako magbenta dati naman kung ano-anong bagay sa music man or anything. Kasi mahilig ako sa music dati. Hanggang ngayon naman. Is yung pagtanggap pa rin ng no na parang hindi lang pala siya yung iba't ibang tao kung paano maghindi. Yun, may mga palusot pa, ganon. And nung naisip ko yun, nung naranasan ko yun, okay lang. Kasi part naman na talaga siya eh. Kumbaga, didiskartehan ko pa rin. The more people I know, the more connections naman din yung magigain ko eh. Mas madidiskartehan ko kung paano ko matanggap yung yes and no. Kasi ako, may natutunan ako dati na parang, kung nakatanggap ka ng 4 na no, yung pang-5, yes na yan. Yes, Yun. parang yun yung pattern mo sa kanya. Oo, ganun. Kasi the more na tinatry mo, may mag-ias talaga eh. Yes. Totoo yan, hindi porket
reject na sa pang-anim, kahit nga pang 100 pa eh, pang 101, mali mo doon na mag-start yung Oo. yes mo eh. Kasi Yes. the more na may nagno-no, doon ka nakakakita ng mga possible paano sila mag-yes. Nagas mo kasi Exactly. nakikita mo yung ayaw eh. Nakikita mo yung reject na ayaw nila bumili nito kasi ganto, ganyan. So ikaw gagawa ka ng way para maging gusto na nila. Okay? So ikaw, Luke, anong pakiramdam mo? Masaya kasi yung dream ko na pagiging businessman parang nagkaroon na ng onting progress. Nag-spark na no, Luke. Oo. From usapan, naging, ito na pala talaga, no? Magkano na hawak mong pera ngayon? Kasi guys, ganito nangyari. May nag-Gcash sa akin kasi wala pa siyang Gcash. So, binibigay ko sa kanya ng cash. O, pinapalitan ko sa akin Gcash, binibigay ko sa kanya ng cash. Magkano na yung hawak mong pera ngayon? 4-4. Ayun, forward. Pengi naman. So, ano yan? Nakailang benta ka na? Mga 16. 16 na po, made. 16 pumade na. So, parang magdadalawang linggo pa lang. No? Ikaw, Sai, nakakailang ka na? Actually, ako, di ba, 2 linggo. More, as in, dalawa pa lang, honestly. Hindi, kasi si Sai, naglumipas siya ng school. So, bagong community, bagong network. Yes. Palang. Bagong connections. So, yun yung isang inaabangan namin. At sabi ko nga, the more na mas maganda yung school mo, mas madali yung i-market. Exactly. Actually, kakapasok ko lang, like, 2 days na ako napasok. Dadala ko na. Doon ka nakabenta? Yung isa mo pa? Galing, Dadalang ako ng Dadalang ako ng doon na parang, ay, nakikilala na. Entrep na nga yung tao. Nagbebenta pa ako doon ng pomade. Diba? So, ang course ni Sai ngayon is Entrep. So, more on sa business din. Kaya sabi ko, okay yan, simulan na natin. Shoutout daw, sabi ni, mami mo. Shoutout sa maganda at sexy kong nanay. Yan na. Yan na. So, ang galing, no? Kasi, ilang araw pa lang, nakaisa ka na. Di ba? So, ano look yung yung na-experience mo dyan sa pag-aalok? Kasi sa kanya, may mga rejection ka pala, itong mga nagdaan. Sa pomade? Oo. So may mga naalok ka na nag-reject na? Okay. Ikaw? Sa'yo may nag-reject na ba? Mga 3. Sabi mo ba yung pangalan? Hindi, Hindi na. anong naramdaman mo nung may nag-reject? Kasi si Kuya Sai mo, hindi niya to first pagbebenta eh. Ikaw first mo to eh. So anong pakiramdam mo nun? Para alam din ng mga nanonood na kung same lang din na instinct ba yung ganong pakiramdam. Diba? Sa akin, okay lang kasi, kasi at least nag-grab ko yung opportunity na mag-alok sa Wala kanila. kang sinasayang, kumbaga. Oo. So nung yung sa mga court, ito kasi marami siya nabentahan. Actually, more on din sa market at network na meron ako. So kaya nga lagi ko sa kanya sinasabi, kasi bakasyon pa eh, pero baka pag nag-school na, yan. Yun. Mamaya tatanungin natin kung anong diskarte ang gagawin nyo. So, yung market na meron ako, so yun yung mga pinag-aalok niya, nagulat ako, pinag-chat niya lahat. No. Pinag-chat niya. Sabi ko, okay lang yan, kasi normal na ano yan eh, na diskarte talaga pag-alok pag nag-start ka ng business. Yes. Kasi hindi lang siya pwedeng pagtayo mo, hintay ka na lang ang customer. Kailangan mo rin talaga ng mag-alok. Pero hindi darating sa time na pushy, makulit ka na. Yun sa tama pa rin. Sa tama pa rin. Ini-introduce mo lang sa kanila na meron ka ng business, di ba? So yung sabi kong, hindi siya hiya, hindi rin siya kapal ng muka. Okay? So huwag kayong darating sa point na nahihiya kayo. Kasi pag nahihiya kayo, kinahiya nyo yung product nyo. Pag sobrang kapal naman ng mukha nyo, pinupush nyo ng tao. Hindi nyo na binibigay yung needs. Parang wala nang value yung product mo kasi Yes. pinipilit mo na lang sila na gustuhin yun. Yun yung sinasabi ko. Kasi pag pinipilit mo yung tao, hindi niya nga kailangan. Ba't niya bibilin? Exactly. Tas Okay. parang pag ganun yung ginagawa mo, parang pera na lang talaga Yung pera habol mo. Oo. Ang business talaga, isa sa mga concept niyan. Kaya ka nag-business kasi bibigay mo yung pangangailangan ng mga tao. Yun siya. So, kung nakakita ka ng halimbawa kalbo, maalok mo ba siya ng pomade? Hindi. O hindi. So, ba't mo siya pipilitin? Masama yung Exactly. pinipilit mo. Tol, pangregalo mo. Eh, hindi rin naman mapagbigay yung tao. Di ba? So, walang point. Pero pwede pa rin siya kahit kalbo, pwede mo pa rin maalok sa ibang paraan. Baka meron nga siyang riregaluhan. Di ba? Mag-anak, Baka may mga ganun. business siya na pwede niya ipangsama sa bundle. Di ba? So, pwede niya pagkakitaan. So, marami pa ring way. So, hindi lang din sa paggamit niya. Okay? So, ano ba bang natin?
Nung may kikwento lang ako guys, kasi nung nasa court kami nito, yan, nahihiya siya. Nahihiya siya mag-alok. So sabi ko, ayan sila, alokin mo yan So may dala siyang pomade nun. Paano naman ang look? Anong approach mo nun? Wala pa nga nakaganon siya nun. Tapos tingin siya. Tapos sabi niya pa sa kalaro niya ng basketball doon, shooting pa siya muna. Siguro nag-isang shooting lang, tapos bumalik sa tabi ko. Tingin ulit siya sa mga nakagrupo-grupo doon. Alokin mo. Ngayon, nahihiya siya. So sabi ko sa kanya, look, pag nahihiya ka, pag pinausap mo nang nahihiya ka, hindi bibili yan. Kasi ang nakikita nila, hindi malakas loob mo eh. Kumbaga parang nantitrip ka lang or inuutusan ka lang. So parang hindi ka proud na kausapin talaga sila or proud sa product mo. So sabi ko, binigyan ko siya ng isang magandang dialogue. Ayun. Sabi ko, sige, ganito ko, nahihiya ka. Tanungin mo muna, kuya, naggaganto ka? Pag sabi niya sa akin, paano ko wag hindi? Wag mo muna isipin yun. Hindi, ito nga. Kasi matik yung sasabihin yun eh. Hindi eh. Which is marami, di ba? Hindi. Sabi, hindi ako bumibili, hindi ako naggaganyan eh. Kunyari ganun, binigyan ko siyang senaryo. Sabi ko, hindi pag hindi, at least nalaman nila na nagbebenta ka pa rin. Paano pag gagamit na sila? Di at least alam nila nagbebenta ka. So ang purpose mo ngayon, para hindi ka mahiya, punta ka doon para lang ipakilala na meron kang produkto. Hindi para ibentahan sila. So, medyo nun. Paano pag gumagamit? Di mas bonus kasi gumagamit na sila. Advantage mo na yun. Advantage na yun. So, lapit siya. So, paglapit niya, biglang, nag-cellphone ako. Kasi ayoko siyang bantayan kasi ba mas lalong mahiya eh. Paglapit niya, may pagtingin ko, nandun na siya. Tapos naalok niya na, sabi niya, Daddy, nakatatlo na. Sabi, Yun. diba una isa, tapos biglang naging tatlo. Tapos sabi ko, kita mo? Nakilala na nila, nakabenta ka pa. Kasi pag lagi nating iniisip na mag-aalok tayo para magkabenta, para magkapera, mahirap siya. Kasi pag tumanggi yun, para ka na agad di nakakain. Ang masama pa nun, yung pride mo na ano nyo pa, yung pride nyo, masasaktan pa. Kasi parang ang dating, ayaw kayong pakainin nung nag-reject sa'yo. Kasi yun yung purpose mo na pag ito bumili, kakain akong ganito, bibili ako ganito, bilaw ganito. Hindi. Hindi mo na mabibili to, hindi ka na makakain ng ganito, ganito. Ngayon, para yung pride mo, may reverse mo, sasabihin mo sarili mo, kahit naman di ka bumili. So, nagtampo ka na. So, ang dating na, galit ka na dun sa tao. So, wala ka lang opportunity dun sa part na yun. Di ba? So, parang sinarado mo na agad yung bridge or sinunog mo na agad yung bridge. So, ang point doon, sir, bakit hindi kayo gumagamit niyan? Hindi kasi ganito, nakakakalbo eh. Sir, hindi, water-based to. Hindi nakakakalbo to. Ang mahalaga sa business, conversation. Communication. So, pag di kayo nakipag-usap, wala. So, the more na hindi nyo nalalaman yung kailangan nila, hindi nyo sila makukuha. Pero paano mo yung, kasi Okay, gets ko yung ganyang encounter eh. Paano mo, let's say, nasa-sense mo yung, let's say, potential customer. Nasa-sense mo na parang, hindi ako makakapag-converse ng maayos kasi parang medyo not open, sarado, ganun. Okay. Paano yung approach mo sa ganung klaseng tao? Kunyari, masungit. Ganun. Masungit. Parang alam mong tatanggi. Hindi ako ganyan, hassle lang yan, mga ganun. Ayun na nga, hindi lahat market mo. Hindi lahat ng taong makikita mo dyan, mabibentahan mo. Ngayon, kung gusto mong itry mo lang. Itry mo pa rin. Pero, yun nga, lagi kayong mag-i-start sa tanong. Lagi nyo silang tatanungin. Sir, kunyari umuulan. Sir, may payong ka? Wala eh. Ito sir, may binibenta akong payong. So, mabilis siya, di ba? Kasi umuulan nga, lakas ng ulan, di siya makawin. Nakita mo sa struggle eh. Sir, may payong ka? Wala eh, Ito sir, payong, kaso binibenta ko yan. So, yun agad, may kailangan siya. So, parang ganun. Kahit masungit pa yun. Di ba siya bibili? Tinanong mo nga lang naman. Tinanong mo lang siya. Kung sinabi niyang meron, okay sir. Pero pwede pa rin, meron kang payong, may payong ka dyan sir? Meron. Sabi, meron. Pero gusto mo pa rin siya bentahan. So, pwede mong gawin, sir, pero meron akong payong dito pag gusto mo ng extra. Mali mo, may susunduin siya. Na girlfriend niya. No, kailangan niya ng dalawa. Or sir, meron akong payong dito mas malaki dyan sa dala mo. So, alam mo yun, pwede mo pa rin siya ma-convert kahit meron na siya. So, yun ang isa sa mga, ang sabi ko pa dito kay Lucas,
Ay, hindi, yung actually, yung pakiramdam nyo na nahihiya. Lalo na yung kay Luke, yung kwento ko kanina sa court. Napaka-natural nun. Kasi tumatiming ka. Mm-mm. Kesa yung, oh, sige, lokin ko yan. Asan yung timing doon? Nasaan yung diskarte? Kasi tinan mo, kung bigla niya nalang inalok, wala sa timing. Walang dating. Yung, kuya, bili ka naman. Gumanon na lang. Kuya, bili ka nito. Pomade, oh. Eh dahil sa parang niisip na ihiya siya. Minsan yung hiya, ano yan eh. Yung hiya, pag sinamahan mo ng willingness, maganda. Kasi, habang nahihiya ka, pinag-iisipan mo kung paano mawawala yung hiya. At mapaproper ka usapin. Ayun yung naiisip ko nung nasa kwarto eh. Di ba? Yun yung sabi ko, natural lang tong ginagawa ni Luke kasi hindi siya, ayaw niyang ibara-bara. Alam mo yun, may bara-barang tama din. Alam mo yun? May tama din yan. Pero, pag nahihiya ka, pero willing ka pa rin, gagawa ka ng paraan, isi-switch mo siya, mawala yung hiya para makapag-proper communication or conversation dun sa tao. Mm-mm. Na hindi ka maging pushy nga, na hindi mo masyadong sinusubo yung product mo sa kanya. Diba? So yun. So ngayong bumibenta na kayo, tol. Ikat muna natin mga bossing. So commercial muna kami dito sa camera. So sa mga gustong magtanong mga boss, comment lang kayo dito sa live natin. So commercial lang tayo. Baka mag-overheat na naman yung camera natin eh. Let's go. Nagbabalik guys sa Telegram yung public channel ng Vape Generation. Maraming paraffle. Syempre active din yung mga post dyan. FB page ng Street Handed Apparel sa mga gusto ng pamorma. Vape Generation Las Piñas guys, main branch page natin. At syempre yung Bacoor branch. Yan, meron din syempre yung FB page yan. At yung bago nating page na gagamitin natin sa bagong branch, abangan nyo guys sa VF Resort Las Piñas. At kung saan tayo nagla-live mga kakaku ng mga vape review at iba pa. At syempre may pinamimigay din dyan. M-bag, syempre negosyo ni Mrs. Mga bag, wallet, relo at kung ano-ano pa. May bago tayong YouTube channel guys, Kaku Lifestyle, kung saan makikita nyo yung makulay kong buhay. Welcome back mga kakaku. So second quarter. Let's go. Palakpakan muna natin. Wala kasi akong headset kaya hindi ko alam na hindi pa pala ako makapalakpak eh. Yan. So, kamusta naman yung unang quarter natin dito sa podcast? Gusto ko pagbalik natin dito ng part 2, mas jolly na kayo ha. Oo. Oo. So, Okay naman. okay naman. Okay lang. Ang gusto kong tanungin sa inyo ngayon, kamusta na nakakabenta na kayo? Ikaw, nung nakabenta ka na, anong pakiramdam mo? Masarap. Kasi, Parang may umagri na sa opinion ko na parang uy, meron akong pomade, baka gusto mo namang term yun. itry. Yun, itry. Oo. So parang may umagri sa opinion ko, so parang masarap. Sa Kumbaga pakiramdam. parang yung opinion niya iisa kasi Oo. kumuha siya. Okay sa'yo, Sai? Ako nung nakakabenta naman ako, sarap sa feeling honestly, not for the money, pero alam mo yung feeling na connection na yan. Connection ulit, kumbaga connection ulit to. Kakalat na naman to. Kasi kahit pa paano yun nga, kahit pomade lang yan, kahit anong bagay yan, pag may ibang gumamit niyan, may makakaalam talaga niyan. Hindi, tsaka kung quality talaga. Doon darating yung quality. Yun, actually. So yung quality, ang malakas talaga sa quality is referral. Pero ang referral para sa akin, mas malakas siya kasi full experience na yung kinikwento niya dun sa taong kasama niya. Tsaka hindi lang yun sarili mong kumbaga kung sarili mo lang thought, hindi lang siya sariling thought mo eh. Mm-mm. Kumbaga may ibang tao na may ibang say talaga dun sa ginawa mong Oo, produkto. totoo yun. Tapos yung quality na yun, base mo sa pangmasa, ang pangmasa mabilis siya makabenta, pero mahirap siya makapagpabalik ng tao. That's Yung true. pangmasang walang quality maraming pangmasang may quality, pero syempre iba pa rin yung luxury, premium, quality, yung quality kasi sa atin, quality affordable eh. Diba? So, pwede siya sa pangmasa na premium quality. Okay? So, ang gusto ko pang tanungin sa inyo, ano pa yung mga next? Bukod sa mga naturo ko na, ano muna yung mga tumatak sa inyo nung panahong tinuturuan ko kayo? Yung may mga talks tayo minsan, di ba? May mga sinasabi ko. Ano yung pinaka-tumatak sa inyo? Sa'yo muna, Sai. Ako ang dami ko na namang naisip na paluto. Sabi ko, ay di, pwede to, pwede ganyan.
Tulad ng balak kong gawing pagmamarket, yung pagbablog. Oo. Pag-usapan namin yun na parang, tayo natin parang a day na life ng mga students na may business, ganon. So yan yung natutunan mo sa akin? Yung ganong paluto na parang madami ka pang pwedeng isipin, pwedeng diskarte na gawin. Ganon, na parang naisip ko yun. Pero at the same time, syempre, sa dami mong naiisip na paluto, be realistic pa rin. Be realistic pa rin na ano ba yung kaya mong gawin. Oh, let's say naiisip mo yung gawin. Pero ano ba yung kaya mo at as of this moment? Parang ganon. Oo. Sa'yo, ano yung mga natutunan mo sa akin na mga naisabi ko? Kasi may next question pa to eh. Kasi kailangan ko lang mag-base dun sa sasagot nyo. Ano kaya? Dami, Siguro no? yung sa ano. Isang part nga ulit yun. Okay, magbabalik. Ano yun eh, parang ganun din. Yung paano dumiskarte, yung mga ganun. Tulad ng, Yung pagpo-post daily, pa yung mga content, yung mga, yung mga ganun. yung about sa, yung, the more na mas marami kang kinontent, mas possible bumenta. Tsaka Makilala. Kasi kung hindi ka pa magpo-post, mas lalo kung walang benta. Sabihin natin maraming nagsasabi na hindi na umiubra yung post lang. Pero kung doon ka muna mag-start, mas okay yun kaysa sa wala kang in-start. Totoo. 'Di ba? So ngayon, ano pa yung mga next na possible na iisip nyo na tingin nyo na i-effect sa pagmamarket nyo ng pomade? next na gagawin? Gagawin nyo. Anong Akin, diskarte? Pag the daily vlog, yung mga vlog, ganun. So magde-daily vlog ka. Kasi, Pero in short term or long term? Ay, long form? Short form? Short form? So ito yung mga reels, TikTok. So yun yung discarding gagawin mo. So abangan nyo yun guys yung vlog ni Lucas na daily vlog. Wow! Okay. Ako naman, siguro tatry ko yung long or pwedeng both, depende. So magde-daily vlog ka din? Tatry ko. Okay. Kasi, bukod naman sa yung, bukod nga sa pag-aalok. Kasi I want to build yung parang, hindi na parang views or like makita sa internet na, gantong klaseng. Kasi alam kong madami akong kakilala na at this age, kahit nga sa age ni Lucas na gusto mag-start ng business kahit paano. Pero naniniwala ba kayo, hindi porket naisip nyo mag-business yun na yun? Hindi. Pwedeng after nitong taon na to, ayaw mo na? Dahil lang sa ayaw mo na? Dahil sa ayaw mo lang. Kasi parang yung mga expectation mo sa pagbe-business, akala mo ganun kadali. Hindi mo alam, 10 years pa yan. Kaya nga ako pumapayag na suportahan kayo ngayong edad nyo ganyan. Kasi kung bibilangin natin yung halimbawa itong pomade, isipin nyo kung ano na siyang 10 years. 10 years nyo siyang ginagawa. 10 years nyo siyang tinatry makilala. Tingin nyo gano'n na siya kalaki. Sobra. Yung vision, kumbaga. Malaki. Yung vision. Di ba? Kung consistent na 10 years yan, automatic yan. Shoutout kay Charles Nochete. Ayan. So, yun yung point ko. So, kaya hanggang maaga, sinimulan natin. Kahit maging 20 years pa, pero kasi hindi kayo masyadong focus, halimbawa, para hindi kayo pressure. Hindi yung araw-araw kayo nagpo-post niyan, nawala na yung lifestyle, nawala na yung social life nyo. Diba? So kaya sinimulan natin na maaga, kaya sinuportahan ko kayo dyan. Para kahit papitik-pitik lang, post isang beses sa isang araw, isipin nyo lang siya ng isang oras sa isang araw. Alam mo yun? Malaking percent siya eh. Diba? So, si Lucas, yan, actually pati naman din kay Sai, kahit nagbe-business sila guys, so sa mga katulad ni Boss Rome kanina na nag-chat, na gusto niya daw din gumawa ng baby boy, kasi siguro gusto niya na rin turuan magnegosyo, which is, hindi ko sinasabing hindi magiging proper yung kanya. Kumbaga, example ko lang yon na may proper pa rin para sa standard ko may proper akong ginagawa na sinasabi ko kay Lucas na hindi ka pwedeng mag-focus lang din sa business. Kasi pinag-aaral pa kita. Pinag-aaral ka pa namin ni mami mo. So sa mga pinag-aaral dyan, para sa akin, sa mga pinag-aaral pa dyan ng magulang, kahit gusto nyo
magnegosyo, pwede naman yan sabay. Pero hanggat may opportunity pinag-aaral kayo, i-grab nyo yun. Kasi, sabi ko nga kanina, pwedeng after nitong taon, bigla ang ayaw mo na mag-business. Kung di ka rin nag-aral, di mas lalo kang walang pupuntahan. Di ba? So, para sa akin, hanggat nandyan yung opportunity na pinag-aaral kayo ng magulang nyo, mag-aaral pa rin kayo. Grab At kung gusto nyo pa rin sumide hustle kayo. Ngayon, kung magaling ka talagang tao, kung magaling ka talagang bata, mapagsasabay mo yan. Magaling ka sa school, okay yung side hustle mo. Pero kuya, naniniwala ka ba na parang di lahat ganun eh? Ay, hindi lahat talaga Hindi ganun. lahat Kaya ganun. kailangan mo mamili. Kaya nandun ka dapat sa pinaka-sure muna. Kasi kung hindi ka ganun ka risky na tao, na pagkasabahin mo siya, kung di mo siya kaya pagsabayin, kasi sa business, pag nagsimula ka, lahat siyang kailangan kaya mong pagsabayin. Magbenta, mag-marketing. Kasi di man pag-start mo ng business, merong agad tao eh. Di naman siya agad boom na... Di na ganun agad siya lang. magbo-boom na merong kang babayaran eh. Mm-mm. So, kung hindi mo kaya pagsabayin yung pag-aaral at yung side hustle mo pa lang, may hihirapan ka sa business. Para sa akin. So, ngayon, merong mga magsasabi, syempre, na bakit naman ito, hindi na lang nag-aaral, nag-business na lang. Hindi pinag-aaral yun. At wala na siyang choice, kaya lang siya nag-business. Nagets mo? Walang alam mo yon yung pinag-aaral naman lang magulang, pero nag-business. Tas yung parang, kasi iba, biglang nagmumukhang successful. Pag Ganun. nagmumukhang successful kasi, hindi, alam mo yun, mas maganda na yung tapos ka na, nakapag-business ka pa. Mm-mm. Tapos ka na ng college, then ang ganda pa ng business mo. So, double-double ka. Diba? Imbis na isa lang. Di naman ikaw magpaparal sa sarili mo eh. Bakit? Hindi naman ikaw gagastos eh. Diba? Bakit hindi mo pa i-grab? So, yun yung sinasabi ko kanila, look, sinasabi ko kanila sa akin na hindi ko kayo pinipersang palakasin yung negosyo nyo na yan. Ang gusto ko lang muna, ma-experience nyo muna yung mga dapat nyo ma-experience. At minsan, ipipressure ko kayo. Kasi para maramdaman nyo rin sa sarili nyo na may pressure pa rin pala. Kahit di namin kailangan bumenta. Pero pagdating naman sa Nakasama ko ang design. Pero pagdating naman sa pressure, kuya, ngayon, kasama sa pagmamarket or pagbibusiness natin ng pomade namin, mas naintindihan ko or mas natanggap ko na parang mas okay kung maramdaman yung pressure na may madami may iniisip tungkol sa ganyan, ganito. Kesa sa komportable lang ako. Oo. Komportable lang, parang walang ginagawa, chill-chill lang. Pero So, ikaw, ano say mo sa ganun? Na imbis Na gusto mo yung pressure. oo, may Kaya ibig sabihin, nandun kayo sa part na nag-e-enjoy kayo dun. Hindi, kumbaga yung IQ nyo medyo, para sa akin na yung IQ nyo mataas. Kasi naiintindihan nyo yung bagay na pag mas komportable, mas hindi maganda. Parang pag mas komportable, mas nakakatakot. So ibig sabihin, alam ng utak nyo yun na dapat pala araw-araw ano ako. May iniisip. Hindi man stress siya, pero dapat may natututunan ako. Mm-mm. Which is, gusto ko yung part na ikaw sa hindi ka more on activities eh. Nandun ka sa part ng parang like gitara, di ba? Yung mga ganyan, yung talent mo eh. Si Lucas, ang maganda rin kay Lucas, consistent yung pagiging physically fit niya. So talagang pag gym, pag gusto niya workout siya sa bahay. Talagang Ito nga, nag-chat sa akin. mas biglang masipag pa sa akin mag-workout yan. Talagang mag-workout yan. Kahit, bahay alam lang. mo, minsan alas 9 na ng gabi pag umuwi kami galing dinner. Bigla siyang, gym pala ako. Tayo anong oras na? Sabi ko, okay lang mag-ano. So, alam mo yun. Kaya yung sinabi mo kanina na mas gusto niyo yung may pressure. Para sa akin, dapat tama lang. Kasi lalaki kayo eh. Kasi ang lalaki, naniniwala ako, diba sabi ko kagabi to, na ang lalaki, walang nagmamahal talaga sa lalaki kung walang dating, walang pera. Pag tumanda na, pero mga ganyang edad nyo, meron pa nagmamahal sa inyo eh. Like, magulang nyo, di ba? Pero isipin nyo, halimbawa, 35 na kayo, or 40, wala man lang kayong pera. Pang-provide. Wala kayong dating. Wala kayong kung ano-ano. Walang magmamahal naman talaga eh. Yun yung kailangan ko pang bukod sa aralin, parang ma-adapt na parang wala pa naman ako doon. Hindi, pero yun talaga mangyari doon kasi lalaki ka nga. Nagets nyo? Pero hindi nyo nga dapat paisipin kasi wala pa doon. Pero kumbaga yung thought, okay lang. Pero yung parang kailangan mo gawin to ganyan para ay, agad doon. hindi. Kailangan mo rin enjoyin muna. Kasi minsan,
Yun nga sabi ko, di ba, kailangan balance pa rin. Nag-enjoy kayo. Yes. Meron kayong, kasi kung puro pera lang din, wala lang din yun. Gagamitin lang din yung pera nyo. Pupunta lang sila sa inyo para lang din sa pera. Asan yung pagmamahal dun? So, wala rin. So, hindi katulad kasi ng baby, ng aso, ng babae. So, which is narinig ko lang din to sa ibang podcast na nag-agree ako. Na kahit wala silang gawin, mahal sila eh. Di ba yung bata? Di ba? Matik yan. Hindi mo pwedeng saktan yan. Bata yan, baby yan eh. Aso. Hindi mo rin pwedeng saktan yan. Aso yan eh. Babae, hindi mo pwedeng saktan yun. Pero ang lalaki, magkamali or basta ganun. Di ba? So yung ginagawa nyo ngayon para sa akin medyo maganda siya kasi pagdating yung lalo na pag nag-matured pa lalo yung utak nyo, mas lalong gaganda yung mindset nyo. Ibig sabihin nasisimulan nyo na siya. Ang magiging kalaban nyo na lang dyan yung mga negative, yung pag nasobrahan sa happiness, alam mo yun, sobrahan sa party, nasarapan kayo doon na wala na yung dati yung mindset. Yun na lang magiging kalaban nyo. Pero yung mindset kung paano siya kukunin, meron na. Yun ang mahalaga. Tsaka kaya, sa ngayon, i-balance nyo pa. Balanse, school, sarili, making money, konti, para at least lang natatry nyo, di ba? So yun. So may tanong dito si Boss Walter Capin. Saan mo nakikita ang iyong sarili sa loob ng 5 to 10 years? O ikaw? Since nandito na rin ako sa kung anong gusto kong school or course, syempre nakikita ko sarili ko as an entrepreneur. Kumbaga, I call myself kasi as an entrepreneur kasi bukod sa businessman, gusto ko ma-adapt yung kaya ko mag-set ng trend. Hindi ako hindi ako yung susunod sa trend. Kumbaga, kaya ko mag-set ng trend. Ng trend. And syempre, same lang din kay Kuya, street-handed. May ganito rin akong klaseng lifestyle or business na alam kong pamatagalan na talaga na kaya ko mag-provide sa madami. So, ang ano pala, ngayon lang din ako na-recall. So, ang businessman pala, parang ang dating sa kanya is reselling eh, no? Ang entrep, parang siya yung nagme-make ng brand. Tama ba? Kasi yun yung napag-aralan ko din since siyempre. Guys, ako sa mga hindi nakakalam, wala akong pinag-aralan about sa business. Wala akong pinag-aralan about, siguro nakahaluan na ng konti dun sa BSHRM. Pero, yun, iba yung entrep. So, kaya nga rin sabi ko, pag nakapag-entrep na kayong dalawa at may mga natutunan kayo, turo nyo sa akin para yung mga terms. Lahat ng tinuturo ko sa ngayon talaga, lahat ng mga sinasabi ko sa ngayon, which is mas maganda siya kasi true experience ko talaga to. Kumbaga, meron sa book na hindi mo siya may experience eh. Yun yung gusto ko sa kung ano yung meron tayo, honestly. Kasi bukod sa yun na nga, nag-aaral tayo, di ba? Kumbaga, yun, book ano na yun. By the book yun. At the same time, may nare-receive pa tayong alam mong diskarte. Na experience. So parang for me, observation. Win-win na yun eh. Dalawang knowledge, dalawang type of knowledge na yung nare-receive. Tsaka hindi ako yung negosyanteng pumera-pera lang. Ang gusto ko sa pagbibusiness na i-enjoy ko siya kasi kung paano ko nalalaman to na hindi ko naman to pinag-aaral. Alam mo yun, nalalaman ko siya nang dahil sa gusto ko siyang aralin. Hindi dahil sa kailangan ko siya. Kumbaga, trip ko lang, ito aralin ko nga to. Itong aralin ko nga to. Itong pagmamarket, check ko nga kung paano to. So, dun ko masasabing naging businessman ako. Pero pagdating sa pera, natuto na rin akong humandle ng pera kahit paano. Pero, yun, hindi ako yung mag-negosyo ako niyan kasi may pera dyan. Hindi ako ganun klaseng negosyante. So, gusto ko talaga na-explore ko yung isang bagay na magkakapera pa rin ako. So, ano pa? Ano ba yung sabi mo? Yung sa entrep. Oo. Kasi yun yung yung sabi ko kanina yung businessman. Napag-aralan ko na parang hindi naman siya limited sa ganong ideology kumbaga. Pero ang sinasabi ng madami and sa naaral ko is that pag businessman daw, madalas nagfa-follow sa trend. Pero pag ano yung trending, yun lang ibebenta nila. Yes, pero pag entrepreneur ka, kaya mo mag-set ng trend. Parang narinig ko sa example niya yata yun, yung businessman nagbebenta ng watermelon, ng pakwan, nagbebenta ng pakwan. Pero yung gagawin ng entrepreneur is, mag-iisip pa siya ng isa pang product gamit yung watermelon. So, ang ginawa ng entrep, binenta niya yung watermelon, pero ice cream. Ganun. Pero sa kanya galing yung watermelon? O siya bumili nun ng watermelon? Sa kanya, sa businessman siya bumili ng watermelon. Tapos nag-set siya ulit ng trend ng ice cream gamit yung watermelon. So parang ang entrep, nag-iisip siya kung ano yung panibagong business. Ganun. Hindi siya yung
makabenta lang. Mm. So, syempre, pag meron na siyang ice cream na binibenta, pwede na siyang mag-supply, kumuha ng mga reseller. Ganon. Parang ganun siya. So, mas malawakan siyang negosyo. Kung baga ang businessman nagbebenta. Pero parang medyo dikit lang din Medyo- siya, no? yes, exactly. Talagang ang entrep lang nag-iisip ng... Kasi more on kung bakit ko rin pinili Entrep personally, mas nakita ko na may mas freedom ako doon when it comes to sa buhay or sa future ko. Mas nakita ko yung freedom doon na parang kaya ko kontrolin yung sarili ko. Kaya kong makapag-isip ng sarili kong business. Hindi lang ako stuck sa corporate world, ganon. So yung yung age nila guys, kung magtataka kayo kung si Lucas, kasi si Lucas is 12, 19. 19. So medyo malayo agwat nila, pero natutuwa nga ako sa kanila pag nag-uusap sila. Parang magkalapit Bilib ako kay Lucas, honestly. Bilib ako kay Lucas kada gabi pag magkasama kami sa bahay nila mama or somewhere. Ang topic niya palagi sa akin tungkol sa business, ganun. Sabi ko, at 12 years old, siguro to nag-12 ako, hindi ako ganyan mag-isip. Iniisip ko lang, ano kaya yung bagong skateboard, bagong gitara, Yun na nga rin yung ganun lang nasasabi ko sa kanya na madami may bilib sa'yo. Like yung nakausap siya sa barbershop, nagulat, gusto mo na mag-business? Di pa alam na may pomade siyang business. Then, nung sinabi lang niya na gusto niya mag-business, doon pa lang nabilib na. Kasi sabi ko, may mga batang ganyan 12. Pagbebentahin mo lang, kahit hindi nga makatulong, hindi siya pinagbebenta guys para makatulong sa magulang. Hindi ko pa siya ano doon. sa kanya na Kahit mismo. pambili niya ng iPhone yun, ipunin niyo. Sige, bili ka bago mong iPhone, basta dyan sa pera mo. So, kung ano mang gusto mong gawin dyan sa pera mo, wala akong pakialam dyan. So, ang point ko lang, maraming bata na, syempre, ano pa sa laro, mga ganyang age. Pero sabi ko nga sa kanya minsan, halimbawa, mawawa kami, no? Si Levi magaya dun sa parang kiddie, parang kids, parang playhouse. Ano, Lok, sama ka dyan? Magkukunyari pa siya, hindi, oo. Sabi ko, Lok, bata ka pa, maglaro ka rin. Tama na. So yun, pagdating doon, siya yung tontua, siya yung larong-laro. So, alam mo yun, sabi ko sa kanya, huwag mo pa rin kalimutang bata ka kasi iba pa rin yung experience na may experience mong bata ka. Pero yun, minsan di natin siya masisisi, baka yun ang gusto niya talaga. So, pwede ka pa rin naman maglaro kahit 35 years old ka na eh. Lalo na kung financial freedom ka na talaga, may financial freedom ka na. Yun nga nakita ko pag sobrang yung mga financially stable na tao, yung mga mayayaman, kahit ano suotin nila, okay lang eh. Oo, kunyari 30 ka na, tapos ang dami mo naman pera, pwede ka pa rin maglaro. Mag-golf ka, mag-basketball ka, patayo ka ng court. Di ba? Araw-araw maglaro dun. Di ba? Pero yun nga, di ka makakapaglaro ng basketball or kung ano mang sports or kung ano man laro kung pinabayaan mo yung sarili mo nung bata ka. Kaya kailangan balanse pa rin. Okay, so hindi pwedeng pera lang ng pera or benta lang ng benta. Kailangan may lifestyle pa rin. Kailangan mo magtagal sa mundo. Kumbaga, hindi pwedeng age 40, may sakit ka na. Dahil mo ang pera, may sakit ka naman na. So wala rin, useless lang din. Diba? So, ano yung sa'yo, Luke? Ano ba yung tanong ko? Yung bago niya sinabi yung ano? Entrep. Bago yung sa Entrep. Oo, bago yung sa Entrep. Mga next moves mo. Next moves yata? Tama ba? Yung Hindi, tapos ano, na yun eh. Yung 5 to 10 years ba yun? Oh, 5 to 10 years. Oh, galing ah. Yung kaya na pala. Oh, boss, 5 to 10 years na ano nakikita mo sa sarili mo? Ano, magaling na enter. Parang ganun din kay Kuya Sai. So, ano ka rin? So, trendsetter. Ganun ka rin. Oo. Pero alam nyo, hindi siya pwedeng agad magsimula sa ganun eh. Kailangan nyo rin kasi munang damahin yung kailangan nyo munang damahin kung paano magbenta. Yes. Kasi hindi mo alam magsiset ka ng trend kung paano siya binibenta. Tsaka hindi lang naman porket nag-set ka ng trend, entrepreneur na yung tawag sa'yo. Hindi lang naman siya basta ganun. Kumbaga, kaya kailangan nyo pa rin talaga magdaan bilang sabi nating ano ba pinababang tawag sa vendor. Ganun. Sabi natin, kailangan nyo muna magsimula doon para makita nyo yung kaya binibenta mo to. O, na-experience nyo yung ganun pala yung pag nagbenta ka nito, ito yung kailangan nito, ito pala yung kailangan nito. From the ground O, up from the talaga. ground palagi. Hindi siya pwedeng entrep ka agad. Oo. Hindi siya ganun. So, sa experience ko baka may nakagawa nun, pero marami ko kilalang entrep na Swerte na nagulat lang. ako, entrep pala to, pero naging Pinagdaanan. reseller ko muna, nagpabenta muna sa akin ng product. Alam mo yun? Ngayon, dami ng kotse. Kung kilala nyo na yun, kung sino yun. So, yun yung tanong niya. So, yun yung nakikita mo rin sa'yo. So, entrep ka rin, look. Okay.
May negosyo na nag-boom or pumatok at di mo na kayang pagsabay ang pag-aaral. Ano pipiliin mo, negosyo or pag-aaral? Ayun. Negosyo na nag-boom or pumatok at di mo Diskarte na na ba yan kayang o diploma? O sige. Halimbawa, nag-boom yung pomade nyo. Anong diskarte gagawin nyo? Tutuloy yung pag-aaral o stop na? Yung totoong sagot. Ayoko nang dahil nandito ako. Ikaw, Luke. Balance. So, balance pa rin. Totoo Oo. yan. Baka, di, baka niya si daddy. Balance. Ayun talaga yung Ano, nasa bakit unang balance? isip O sige, ko. bakit mo kailangan balansehin? Kasi kunyari pag sumikat yung pomade, tas parang bigyan naglaylo, parang Parehas ka ng isip. negative ka, parang nag-negative yan. Meron pa rin naman pagsasandalan na eskwela, yung magiging, kuha ko ng course, mag-graduate ako, makakuha ko rin ng trabaho. So, win-win pa rin. So, ibabalance mo lang siya. Mm. So, ang tingin kong balance ang pwede dyan, kahit pumutok siya, siguro feelings yung tatanggalin mo. Utak pa rin. Kumbaga parang, hindi yung, uy, nag-boom. Uy, pwede na akong hindi mag-aral. Alam mo yun, ang hirap ng pag-aaral eh. Hindi na ako mag-aaral. Alam mo yun? Ganoon naman sa negosyo, pag nag-boom, talagang ayaw mo na mag-aral eh. Yun yung pakiramdam. So, ang tatanggalin nyo tingin ko, lagi ko rin sinasabi yan sa inyo, di ba? Huwag kayong mabulag sa puri. Ang puri, nakaka-stop ng improvement yan, ng grow yan, ng paglaki yan. Kasi pag pinuri kayo ng pinuri, dinamdam nyo ng dinamdam, mag-i-stop na yung puri na yun. Pero misa nga, mas maganda talaga. Kaya nga sinabi nila ang bida laging talo sa una. Kasi di ba ang bida laging nilalait, ganyan. Dahil sa mga lait na yun, dahil sa pang-ano na yun, na-overcome niya yun, na gagawa niya ng paraan para Para mas mag-grow siya. para mas mag-grow siya. Ginawa niyang inspiration. Oo, yun. Fuel, parang drive. So, yun. Pares lang naman yung sagot eh, no? Actually, So, balance. Pero ako, anong Sige. una kasi? Same thought talaga kami ni Lucas doon. Nung narinig ko na yun na balance, sabi ko, alam ko na yung sasagot nito. Ganun, may idea na ako, kumbaga. Pero at the same time, realistically, ano yun, nung nasabi niyo rin yung emotions, yun, kahit gaano kahirap, kailangan talagang tanggalin. Actually ako, pagdating naman sa business decisions, parang naisip ko na kailangan talaga tanggalin mo yung emotions mo when it comes to making business decisions. Totoo yun. Totoo yun. Kaya yun nga, gusto ko yung tarangin, paano mo nakakaya yan, kuya, di ba? Parang, di ba parang nakakadurog sa puso na kailangan mo tanggalin si ganito, kailangan maging ganito kaysa ganyan. Yung mga ganong klaseng bagay. No, lalo na dati talagang happy-go-lucky ako eh. Wala, unang-una yung responsibility mo tulad nung syempre may pamilya. Syempre kailangan ko yun. So kailangan ko unang-una yung pera about doon. And yun nga, siguro hindi rin para sa lahat din talaga yung negosyo. Kasi sa dami kong ginagawa ngayon, parang sa akin, konti pa yan. Alam mo yun, pag sinabi ko sa ibang tao yun, dahil mo nang ginagawa tol ah. Pag sinabi kong, konti pa nga eh. Parang dating sa kanila, nagjo-joke to, nagbibiro. Hindi, pero totoo yun guys. Para sa akin, ang konti pa ng ginagawa ko sa nakikita nyo. Kasi, kung titignan mo yung ibang tao, hindi talaga umalo sa upuan eh. Talagang todo work lang. Pero yun, wala nang balance yun. Ako naman kasi, ang dami kong ginagawa, balance lang. Tuloy na, kagaling ko na sa gym. Tapos ngayon nag-podcast tayo. Tapos mamaya, family na naman. Tapos mamaya, after ng family, laptop na naman ako. Tapos, bago matulog, isip na naman ng mga strategy. Tapos tulog, gising, strategy, ganyan. So, yun. So, yun lang yung tingin ko. Kung paano ko kinakaya, siguro isipin mo dapat lalaki ka. Yun. Kasi ang lalaki talaga is warrior. Buti nga kayo, hindi na tayo nakipagspadahan eh. Mas mahirap yun. Oo. May darating yung time, makipag-espada ka after nitong okay na ba yan? Salang na yan. Makipag-espadahan na yan. Di ba? Ngayon nga, buti na lang tayo eh. Making money na lang ang problema natin eh. As lalaki, tapos tikas ng katawan, alam mo yun, forma. So yun, tingin ko, para masabi mong paano ka titibay, Emotionally ready, no? Parang isipin mo lang, lalaki ka, di ka dapat umiyak. Dati yakin ako eh. Kasi nga, masyado akong nagdi-depend sa Oo. puso ko. Alam ni Lucas Nung yan. bata ako, di ba pagka-uwi ko sa school,
Nakalak yung pinto, magpapalit ako. Tapos alis si daddy, naiyak. So talaga iyakin ako dati guys. So talaga pero darating din kayo dyan. Madaming darating talaga dyan. Then malalaman nyo na parang wala palang kwenta to. Yung pag-iyak-iyak na to na ano mo yun, tumatagal lang ako sa gantong drama. So imbis iyak ko to, isipan ko na lang kung paano ko aangat. Paano ko aangat. Ganoon na lang. Yung problema kung sakali, malalagpasan din yan. Isipin ko muna paano ko aangat. So yun guys, commercial muna tayo dahil si Lucas gusto pa ng part 3 nito. So pagbigyan natin ng part 3 to. Let's go. Okay guys, so third quarter na tayo dahil si Lucas ngayon pa lang ata nag-iinit. Okay, kaya pagbigyan natin third quarter natin guys. So shoutout nga pala ulit sa product nila. Siyempre made by Street Handed Apparel, Pomade. Supportahan nyo, sila ang nagmamarket niyan, sa kanilang account yan, blah blah blah. Sa mga nanonood sa live, pwede kayo mag-question, itanong sa kanila. Let's go. So ito, mga tanong ni Boss Walter Capin. Sagutan natin nung una. So, birahin pa natin itong mga ibang question niya. Paano mo harapin ang mga negatibong komento o kritisismo sa iyong negosyo? Ako may sagot ako. Oh, sige, sagot. Ako. Kumbaga kung mga hater. Huwag kayong maggaya ng sagot ah. Kumbaga hater. So let's say may hater sa product. Ganun. Ako muna. Sige, ikaw na. Sige, okay lang. Takot mo na. Sige, wala. Ano, gagawin kong inspirasyon. Kasi, Fuel. Ano, bigay ka example ng mga hater, kunyari, yung mga... hindi sasabihin, ang pangit naman ng, ng pomade mo. Parang wala, malalaos lang din yan. Ganun. Gagawin ko sana, babaliwalain ko na lang kasi meron tayo sariling perspective sa isang produkto o bagay. Okay, so naniniwala ka na baka hindi lang para sa kanya yung produkto. Oo. Okay. Ikaw, Sai? Siguro like let's say, kung negative talaga yung mga ganon, okay lang. I mean, may ganon talaga. Sadyang may mga ganon talagang tao na iba yung pag-iisip or different perspectives, kumbaga, and observations. Okay lang yan. Tatanggapin yan kasi ganon talaga yun. Dapat talaga na maintindihan na or dapat talaga tanggapin mo yung ganon. Normal lang yun. At the same time, let's say, kasi parang may naisip yata ako isang araw nun na when it comes to yun nga sa pagbebenta and sa mga ganyang klaseng tao na parang tatry mong alokin pero sasabihin na di, pangit yan, ganito, ganyan. Pero gagamitin ko din yung fuel and drive na mas maging better na parang kaya pang pa-improve yan, ganun. Parang there's always room for improvement. Di mawawala yung sarili ko na kahit gaano ka kataas, kahit gaano ka pinupuri or anything, laging may space for improvement na yan. Pag nawala kasi yun yung sinasabing para ka na ring patay. Oo. Yung sinasabi ni Einstein na pag, hindi ko makakalimutan na sinabi ko sa Monisim dati, na pag dapat everyday may natututunan tayo, dapat hindi pwedeng wala. Kasi pag nag-stop ka ng matuto, para ka na ring Patay. dead. Saka ito pa, may isa pa akong na Okay. tumatatak talaga sa lagi sa utak ko na kung ano pa yung maraming alam, yun pa yung hindi successful. Yung madaming Totoo yun. yung pa yung hindi successful. Kasi- Compared sa mga yung nagtatanong palagi, yung parang kulang-kulang, doon pa yung pa talaga yung umuusbong, yung pa yung nag-i-improve. Pero meron tayong tinatawag na tinatanong niya lagi yung sarili. Nagsisearch siya, research. Hindi naman yung para ka ng tanga, tanong ka pa rin ng tanong. Parang, Yung may common, kung common sense naman, alam na yun. yung parang yung tanong na alam mong may mag-grow kapag nalaman mo yung sagot. Hindi lang yung para masabi na matalino ako, tanong ako ng tanong. Alam mo yun, yung, sir, Bida-bida. boss, yung, boss, Sobra na. nasa harap mo na. Hindi na yung tanong, katangahan na rin yun eh. Di ba? Parang hindi siya yung mga on the surface level na klaseng pag-iisip. na Yung gano'n. tanong na sinasabi mo, halimbawa, paano ba ako makakabuo ng ganito? Ganun. Yun, yung parang ganun. Paano ko ba may patatakbo yung negosyo ko ng mas malaki? Alam mo yun, yung mga ganung tanong, yung talagang, yung parang pag nalaman mo, ganun pala. May ganun talaga, ganun yung reaction mo. Kahit tahimik ka sa utak mo, parang, Oo nga, okay. ganun. Hindi yung, boss, ano yung rito? Ayun
Kita mo na nga eh. Di ba? Parang ganon. Yung para ba yung pag ano, sabi ng prof, okay, bring out 1/4 sheet. Tatanungin mo pa, ma'am, 1/4? Nga, ganun. So ako, ang tingin ko, paano harapin ng negatibo komento or kritisismo sa iyong negosyo, yun, siguro accept mo na lang din kung ano yun, pero minsan hindi mo pwedeng alam mo yun, di ba sinasabi nila, feedback ng customer, hindi lahat din ng feedback kailangan mong baguhin. Pero honestly, okay nga din na may mga ganun tao kasi sila pa yung nakakahanap ng butas. Yun, minsan ganun nga. Pero minsan, may hindi ka pwedeng baguhin. Ibig sabihin, hindi sila talaga yung customer mo. Halimbawa, pumasok dito. Halimbawa lang dito sa Street 100. Pumasok. Ano ba yan? Ang puti. Gusto ko itim eh. Itim yung kulay ng wall eh. Parang yun, ibig ko lang sabihin o babaguhin mo ba yun? Hindi. Ibig sabihin, ayaw ko bumili kasi puti yung ano nyo. Puti yung wall nyo. So, in yung point ko na meron minsan na hindi mo pwedeng baguhin kahit nag-feedback pa sila. Kasi meron kang gustong tinatarget na market, na audience. Saka parang, Halimbawa, ito, yung mga streetwear. Ba't puro streetwear ka? Wala kang mga pang-formal? Boss, hindi akin yun yun. yung ano ganyan yung style na gusto ko. Oo, so yun siya. So, may mga feedback talagang hindi mo pwedeng, siguro humble ka pa rin tatanggapin yon, pero hindi mo para mapanic ka na, ay shit, hindi bumili. Kailangan natin baguhin, pinturahan natin lahat to. Di ba? Hindi siya ganun. Kung ano na lang talaga relevant sa tingin mo, ganun. Magiging critical, kung sila naging critical thinking para bigyan ka ng feedback, ikaw din kung paano ka tatanggap, magiging critical ganun ka rin. Thinking ka rin. So, pag-iisipan mo rin siya. Hindi yung, sinabi ni ganito, babaguhin ko na. Sinabi ni ganito, baguhin ko na. Quick mo, maalat. Okay, babaguhin ko, asukal, di ba? Gusto mo talaga maalat kasi yun yung mga unang mong customer di ba? Pero yun nga, kailangan mo pa rin isipin. Siyempre, hindi mo pwede, kumaga, wag disarado yung tenga mo. Kasi mamaya sa sinabi niya, sa susunod mong shop, pwede mong gawin. Di ba? So, knowledge pa rin siya. So, next question niya, ano ang iyong gagawin or ginagawa para mapanatili ang iyong pagiging motivated and inspired sa pagtakbo ng negosyo? So, kayo, sa maikling panahon, Ikaw. may na-check na ba kayo doon? Ano? Ano nga rin? Pagiging motivated and inspired, paano mo Ano yung napapatakbo sa iyong negosyo? Paano mo napapanatili? Siguro, Ano naging inspirasyon mo? Ano naging motivation mo? Para magpatuloy ka dyan sa pomade mo. Siyempre, may proseso na rin naman tayo. 1 buwan din tayo nagproseso niyan bago ka nagbenta ikaw muna. Lagay ka muna sa... Ako, yung vision ko pa rin para sa sarili kong buhay at sa gusto kong buhay na ibigay sa ibang tao tulad ng mga pamilya ko. Kasi, alam natin tulok di ba? Yung mga plano natin na parang pag anong gusto natin ibigay sa pamilya natin pabalik pag financially stable na tayo, gano'n. Si Papa. Yung Harley Davidson mo, mga ilang years pa. So may pangako tong dalawan to sa lolo nila na merong bibilan sila ng Harley Davidson kasi si Airpat, pangarap talaga na magkaroon ng Harley Davidson So yun, sabi ko Si na... Mama. Si Mama. Ano, sali natin sa K-drama. So ikaw, ano Luke? Sa'yo, so ganun, yung parang mabalik mo yung financial na Yes. nabigay. Well, Pero hindi alam naman mo, sa financial. kung merong, alam mo, kung kanyari, kagaya ko or kung sino man, maraming parents ang hindi na nila para ibalik nyo. Marami rin naman ganun. Pero syempre, kung gugustuhin nyo, ba't namin kayo pipigilan? Ganun yung willingness Yun yung nasa loob ko talaga Yun yung mali naman ng iba sa mga social media na napapanood ko na hindi nyo utang sa magulang nyo yung ginastos. Yes, totoo yan. Pero kung naging mabuti kang magulang, hindi mapipigilan yung anak para ibalik sa yan. Mm-hmm. So maging mabuting magulang ka muna bago mag-expect, which is mali pa rin, bago mag-expect na ibabalik sa'yo ng anak mo yan. Kasi paano kung ano lang naman, wala ka rin naman na itulong sa anak mo, sasabihin mo, halimbawa, ako lang silang sa'yo sinilang mo nga ako, pinahirapan mo naman ako. Di ba? So, anong babalik ko sa'yo? Di ba? Pero, syempre, as tao, syempre, kung mabuti ka pa rin tao, hindi mo pa rin tatalikuran magulang mo. Yes. Kahit naging masama sila sa'yo, huwag mo pa rin siya tatalikuran. Okay, kasi, ikaw naman nagkaroon ng kasalanan doon. O sabihin natin kasalanan ng magulang mo, hindi ka nila pinalaki maayos, ganyan. Or hindi kayo nabigay yung mga pangangailangan mo nung bata ka, tapos naging mayaman ka. Kasalanan na nila yun. Ngayon, pag hindi mo sila tinulungan,
kahit ano na yung ginawa nila sa'yo, Sa'yo na yun. kasalanan mo na yun. Mm. So, dapat, as tao ka, maisip mo pa rin tulungan kung sino yung dapat tulungan. Kahit di nga pamilya mo kahit nga kung sino nandyan Kung kaya mo nang tumulong, dapat tumulong ka na Diba? So, ikaw, Luke, anong sagot mo? Ang tagal. Yung tungkol sa kunyari sila, kayo ni mami, di ba, parang gumagalaw-galaw din. So parang, kailangan ko na rin gumawa kasi malapit na maging teen, malapit na Oo. maging So parang, ang motivation ko is, pagiging role model sa mga kapatid ko. So, ang gusto mo, kumbaga, ang responsibility bilang sa sarili mo. Diba? Oh. Na nakikita mo na pag tumanda ka, dapat may tira ka na rin. Hindi yung palamunin. Oh. Uy, speaking palamunin, gusto ko kumain ng palamunin ngayon So, yon. So, next question tayo. Hinart-hart ni mami mo. Paano mo maharapin, ito. Paano mo ginagamit ang social media para mapalago ang iyong negosyo? So, pwede nyo siya i-convert kahit hindi sa negosyo. Kumbaga sa inyo, value pa lang sa sarili. Kasi di ba sabi ko sa inyo, start muna tayo sa inyo. Paano nyo mabibigyan ng value yung sarili nyo? Para maging believable yung binibenta nyo. Siguro for me, image. So, paano mo, Bilang tao. paano mo siya ginagamit, social media? Siyempre, pag... Ako kasi, example ko, honest review. So, para magkaroon ng tiwala sa akin yung mga tao, sasabihin ko talaga yung totoong nararamdaman ko dun sa product. So, dun ako nag-start, kaya ako nagka-value sa social media. Kayo? Siguro yung sa image nga na maging kung sino ka lang, hindi yung parang pepekein mo yung Okay. post ka ng ganito, Oo. kunyari sino-sino ka, pero sa realidad naman, ay ano lang naman siya. So, ganito lang. ano ka? Yun nga, tama. Reality. Ano lang, kumaga wala kang dadayain. Mm-mm. So, yun yung tingin mo magpapalago ng negosyo mo. Kasi pag may image ako, at least nandun na yung reputation na parang, si Say, yan naman Parang, si Say, mabait naman na yan ngayon, ganito ganyan, na parang may diskarte, ganito ganyan, trustable, gano'n. Kumaga, yung trust. So, tingin ko, ang gusto mo i-build yung trust. Mm-mm. Okay sa'yo, Lok. Paano mo ginagamit social media? Connection. So, connection ang ginagamit mo sa social media. Kakaiba rin yung sagot mo, O paano siya? Paano siya mag-work? Paano mo siya Kunyari, ginagawa? Yung mga pinopost ko, yung mga nakakita nun. So, pag may mga friends sila na naghahanap, kunyari ng pomade, maano nila ako doon, kunyari ma-PM kung may available pang pomade. So, parang mabibentahan ko rin sila. So parang algo. Oh. Okay, so connections yung gagawin mo sa social media. Okay, para sa negosyo. Okay, next. Ano na ba lang? Sige, kahit 20 minutes. Yan ang pinakauna kong baby, sabi ni mami mo. Yun, no. Sabi ng ibang magulang, ayaw kong maranasan kong paghihirap. Pabor ka ba dito or kung hindi man, anong klaseng paghihirap ang paranas mo sa kanila bilang isang negosyante? Sa ibang magulang, ayaw mong maranasan kung Hindi. Sa akin, alam nyo guys, kung alam nyo lang, ito kanila look. Talagang wala akong ginagawang dyan, parang special para madalian sila. Alam mo yon yung binibigay ko sa kanila, nag-aaral sila. And pagkain. Minsan nga sabi ko, ito mga to, hindi naman para pakainin pa sa restaurant, ako na lang may gusto Alam mo yun, yung parang sila ayaw naman nila kumain sa restaurant. Tara, restaurant tayo. Mas okay pa nga sila kumain na lang sa bahay. Okay, parang kasi nagsiselfone sila doon, alam mo yun. Pero, ang point ko doon is para ma-experience nyo na ito yung restaurant dito, ito yung restaurant dito. Pero pagdating dyan, like sa business niya, gumawa nga ako ng isang video na huwag nyo itong susuportahan, bibilan kung di nyo kailangan yung product para maano siya. Yun. So kahit tanong nyo guys sa kanya, wala akong tulong na ginawa para makabenta siya. Meron lang minsan yung sa court, oy, ito Luko, di ba nagpo-pomade ka? Bakit? Ito si Lucas, yung anak ko nagbebenta ng pomade. So, ganun lang na tulong. Pero like yung mahirap maranasan, siguro, ano bang mahirap? Siguro si Lucas, lagi ko inutusan. Buhat. Hindi man buhat mabibigat. Merong time na, Luke, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. Mahirap sa... Okay, sa bahay. Halimbawa, Luke,
ayos tayo ng stocks dito. Magano tayo rito, magganto tayo, maganyan. Kumbaga hindi sila sitting pretty sa bahay. Yun, ganun. Siguro yung hirap sa pagiging mahirap. Siguro pinapadanas ko sa kanila kung ano yung ulam dapat kainin nyo. Isa yun sa pinaka, halimbawa, Gulay. kunyari gulay, ito lang ulam natin, gulay Oo, gulay lang kami. Parang ganun lang siya. Hindi siya yung, kasi kung sasadyain mong pahirapan siya, paano? Parang, paghapangin mo sa wire, ganun. Siguro yung intention na lang. Tama, yung intention na kung kaya, yung hayaan mo lang sila mag-isa, kayanin nila mag-isa. Siguro yun yung pinakamahirap mong pwedeng gawin as maranasan nila. Kumbaga, halimbawa, yung sinabi mo kanina, yung dayain yung, halimbawa, sa pageant niya, yun, isang magandang example, pageant niya. Siya, sabi ko, hindi ikaw magbenta niyan. Yung ticket mo. Yung mga Kasi, kwento niya, paano nga pa binenta dun sa Oo, subdivision kasi niya, di ba? pag uwi namin, nagulat ako. Ano siya, nag-iikot na siya doon sa subdivision namin, no? Binibenta niya na yung ticket nung pampagent niya. Sabi, wala akong binila doon. Sabi ko, bahala ka kung talo ka dyan sa pagbenta ng ticket, kasalanan mo yan. Pero hindi ko bibilin yung ticket mo kasi daya yan. Para na natin dinaya yan. So, yun yung siguro yung example na hindi ko dinadaya yung dapat maranasan ni Luke. Yun siguro. Okay, next. Kailan ka maglalapag dito sa shop para may elok na? Sabi ni Ilani. Bukas. right away. Mabilis. Paano mo mapapayuhan or magaguide sila para sa emotions ng negosyo? Yun din talaga, kuya. Yun nga, yung una, sabi ko nga, yung creature tawag sa atin, Hindi, Human being. Human being, no? Parang ganon. So, isipin nyo yung parang sa kanila, ang gusto kong sabihin nga, lalaki kayo. Kumbaga, yung pagiging emosyonal, sa babae lang yan. Kumbaga, yan yung power ng babae, maging emosyonal. Kasi pag umiyak sila, di ba, lahat malambot na sa kanila di ba? Parang, pag galit Ay, sila, ganun lahat ba? natatakot sa kanila. Di ba? Pero pag yung utak mo, galit ka, bahala ka. Di ba? Yun. Hindi kagana sa'yo yung power na yun. Di ba? So, yun lang. Siguro, mapapayo ko sa emosyon nila, hindi naman siya sobrang hirap kasi nasa sa kanila rin talaga yan Alam mo yun? Kung specific naman, halimbawa specific na ipag-break si girlfriend. Siyempre, una yan. Isa yan sa magiging struggle nyo magkaroon ng girlfriend So, kung halimbawa ay pag-break si girlfriend, hindi break. Oo. Ganun ka simple. Kasi kung talagang sa inyong babae yan, pero shadow ng Si Syke, okay pa. Kay Luke, bata pa hindi pa to Pero okay halimbawa lang yan. sa ganun, di break kasi bata pa ako Hindi ko naman para pilitin kang mapasa akin Di pa pala para sa akin ngayon yan Oo, kumaga hindi ka naman para sa akin. Siguro may experience lang ako na kung paano kita i-handle. Dahil sa ayaw mo rin, di wag. Wag na lang. Bye-bye. Wag na. Alam mo yun, kasi ang lalaki talaga kayo yung mag-handle talaga ng relationship So, yun. Basta masyado pang malayo. Ayan nyo, marami pa naman part tong, lalo na pag nagpatuloy-tuloy tong negosyo nila, marami tong itong podcast natin. So, ito, ano pa lang to? Introduction, patry pa lang. Lalo na si Luke, medyo nahihiya pa siya. At syempre, medyo, alam mo yun, good looking ka. Paano mo mapagagamit ito sa sale? Okay, sige. Good looking ka. Paano mo magagamit sa sale? Sige nga. Gagawa ko ng yung mga product na pang mukha, yung mga pang buhok, yung mga pagkatulad ng pomade. Okay. Kung good looking ka, Oo. Sige. Kasi yung yun, all about good sa mukha mo talaga yun kasi parang pag ginagamit mo yun, parang nakakapogi talaga. Kasi malinis na Umaga tignan. realistic na siya. Umaga, wala kang dapat dayain. Oo. Ikaw, sa'yo. Siguro yung parang sa modeling. Yung mga model, tignan mo pag model, sobrang linis ng katawan, di ba? Pag malinis yung katawan, tapos ganun pa yung gamit na, pa yung product na gamit nila. Syempre, makakakit yung tao na, hindi, linis tignan nito. Parang nakakakit tignan oo. kunin.
So, ano siya, more sa fashion, ganun? Kung good looking ka, tas ganun. Yeah, parang hindi naman sa fashion, pero makikita nila na parang since good looking, advantage na yung good looking ka. Oo. Parang So, ganun. magmo-model ka ng product? Ganun. Ng product mo? Good. Yeah, oo. Oo. Kumbaga, ikaw na yung magmo-model. Mm. Pero alam nyo ba, minsan kahit sa damitan, minsan hindi nagmamatter kung good looking ka. Kailangan marunong ka magdala. Kasi mas minsan nga yung hindi man sa pangit, hindi rin naman sa pogi or maganda. Pero dahil dun sa damit na papansin siya, yun yung marunong magdala. So sa damit, yun yung isa sa mga the best na pwede mong i-apply. So, Nung nga naman look, isipin mo, pogi mukha mo, may face card ka, ganito, ganyan. Pero yung damit mo, oo kahit no, sige mo, may tsura tapos hindi ka marunong pumorma. Oh, sa mga TikTok, yung mga hindi naman pero yung mga Pumorma. yung outfit nila ang gagaling nila pumorma. Oo. Kaya napapansin pa rin sila. kaya may kasabihan silang sinasabi na parang hindi na sa tao, na sa dala, parang gano'n. Sa pagdadala na yan. Nawala na naman? Wala daw. Baka may tumatawag sa akin. Sige guys, so hanggang dito na lang. So guys, supportahan nyo, introduce nyo yung product nyo, alok nyo sila. Yun guys, ito pala yung Street handed product pomade. na inaana namin, which is ang retanded pomade. May dalawa tayong scent dyan, ang God of Love tsaka Viril. Tsaka isa pala tong water-based guys. Yes. And 50 grams to. 280 isa. Pero may promo tayo sa first batch. Buy one, take one for... Ay, buy one, take one ba yun? Hindi. Promo, 2 na yun. Promo. Pag bumili ka ng dalawa, 499 na lang. Yun. So yun lang. Maraming salamat po. So supportahan natin sila. Kung kailangan natin yung product na pomade, gawa ng Street Handed Apparel. So order lang kayo sa kanilang dalawa. So nasan dyan sa description yung link ng mga account nila. So maraming salamat. Oy, wag niyo nang pasukin doon ng mga scammer yung mga ano diyan mga joy buyer diyan, wag niyo nang pasukin doon dalawan to. Please lang, kahit hindi malabo siyang mangyari. Talagang ganun. Kaya papatibayin ko pa tong dalawan to bago pasukin ng scammer. Sa mga gusto mag-wholesale, siguro second batch, third batch Ready ng na. pomade, pwede na. Sa ngayon, gusto ko muna silang mag-manage paano ibenta talaga ng, alam mo yun, ng natural lang. Yung wala pa munang ibang katulong silang magpapahype ng product. Pero second batch, sige, allowed ko na yun sa inyo. So yun. So marami pa. May magpa-part 2 pa to. Kung nagustuhan nyo tong segment na to, comment nyo lang yung mga gusto nyo itanong dito sa video na to. Sagutin namin sa susunod. So yun lang. Peace.